everyone, Gian here. Our Bible verse for today is the 2 Corinthians 9 verse 6 to 7. So, um, kahit minsan kulang tayo, wala tayong bayad sa bahay, maraming bills na binabayaran, pambayad sa school, panggastos, pero alam mo yun, kailangan lang natin magtiwala sa Diyos sa mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng worry sa buhay. Kahit yung worries na paano if yung kahit din yung paano pag hindi mo na naibigay yung gusto ng taong mahal mo o yung taong mahalaga sa'yo, paano kapag wala nang ganun, pag hindi na kaya, pagka andun pa kaya yung true na tunay na love. Minsan kasi dumadaan sa ganun eh. So, pero nakakatuwa tong Bible verse natin. Kasi whoever saw bountiful will reap beautiful. Gusto ko i-share po sa inyo to para pagkatiwalaan natin lahat ng bagay na meron tayo. Lahat yon is galing sa ating Panginoong Diyos na dapat nating ipagpasalamat at sa mga bagay na pakaramdam natin wala tayo. Kinukulang tayo, kailangan natin ng pambayad sa ganito, pambayad sa ospital. Kailangan natin itaas yun sa ating Panginoong Diyos. Pagtitiwala sa Kanya sa panahong hindi tayo talaga. Sa panahon na hindi natin alam kung saan tayo pupunta para kumuha, para masuplayin yung mga pangangailangan natin. So, parte ng pagtitiwala sa ating Diyos pagdating sa financial matters is yung pagiging generous. Alam niyo po yung yung ekonomiya ng Diyos, kapag ikaw ang nagbibigay, ikaw yung nadadagdagan. Kakaiba yan. Hindi kagaya sa mundo na kapag nagbigay ka, nawalan ka. Pero sa ekonomiya ng Diyos, pag nagbigay ka, ikaw yung mapupunan. So, sabi dito sa 2 Corinthians, sabi ni Apostle Pablo, sinunatan niya yung mga taga-Korinto upang encourage sila magbigay ng mga tulong para sa mga nahihirapan o dumaranas sa paghihirap ng mga taga-Jerusalem. Kasi dumadanas sila ng matinding taggutom ng mga kapanahonan na yun. So sabi ni Apostol Pablo, sige, tulungan niyo sila. At kayo'y patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. So sabi dito ng talata na, the point is this, whoever sow sparingly will also reap sparingly. And whoever sow bountiful will also reap bountiful. Each one must give he has decided in his heart, not reluctantly under compulsions, for God's love cheerful giver. So sa Tagalog, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay ani ng kakaunti. So, tulad ng Apostol Pablo ay yung pagbibigay sa kapwa na para kang nagtatanim. Kapag maliit ang tinanim mo, konti lang ang aanihin mo. Kapag at anong nagtatanim ng marami ay ani ng marami. So, ito yung principle ng Diyos na ang mga taong generous hindi nagkukulang. Lagi sila pinupunan ng Diyos. So, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang iniibig na may kagalakan. Yung teaching natin for today, the New Testament teaches sacrificial and voluntary giving. Sa New Testament, lahat ng giving is voluntary, mula sa puso. Yung masaya ka na nagbibigay ka. Sa Old Testament kasi, may mga requirements, kagaya ng tithing, first fruits, required po yun na kapag na dapat mong gawin. Sa New Testament, wala nang tithings, wala nang ikapo, wala nang first fruits. So, lahat yung sacrificial giving na. So, ibig sabihin, bukal sa iyong kalooban. Dati,
requirements and tithes, di ba? Oo. Sa mga Christian. Kasi na, kumbaga parang dati nakagis na natin na kailangan mo mag-tithes. Pero, pagka inaral mo yung Bible, hindi siya requirements as, it's under the old covenant. So, pang mga Israelita yon noong unang panahon. Under the new covenant, under Christ, under grace, lahat tayo is nagbibigay voluntary. Mas generous pa yun kaysa pa sa 10% lang. The New Testament teaches us the sacrificial and voluntary giving. Kapag sacrificials, ano yung ibig sabihin? Yung may kurot sa puso. Yun yung laging tinuturo na kapag pag nagbigay kayo may kurot sa puso, hindi yung parang barya lang na walang dating sa'yo. I will not give unto my God, sabi nga ni David, it will not cost nothing. So, hindi tayo magbibigay sa Diyos ng bagay na walang halaga sa atin. So, kapag nabibigay tayo sa Diyos, importante sa iyo, may kurot sa puso, na malalaman mong mahalaga sa iyo, na may kurot sa puso mo habang binibigyan mo. At the same time, cheerful, masaya ka, hindi yung parang sakit at sakit ka. Hindi ganun. Yung cheerful giving. So, number 2, the New Testament encourage cheerful giving. So, may kurot sa puso, may sacrificial, pero masaya ka sa ginagawa mo. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, may kurot sa puso, pero hindi ka masaya, hindi rin counted yun sa harap ng Panginoon. Hindi rin natutuwa si Lord na napipilitan ka lang. So, sabi dito sa talanta na to, each must give decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. So, ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang pasya. Ibig sabihin, hindi ka pinipilit ng iba na magbigay ka ng 10% or 15% or 5%. Ikaw yung magpapasya kung magkano ibibigay mo. Pero dapat, sacrificial yun. Kasi i-offer mo sa Diyos yun. Hindi ka magbibigay sa Diyos ng walang kurot sa'yo, na hindi mahalaga sa'yo. So, sacrificial giving, ikaw yung nagdedesisyon, pero maluwag sa loob. So, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, kapag nagbibigay ka ng may kagalakan, counted sa Panginoon yun. Sacrificial giving, counted sa Panginoon yun. Pero pag sacrificial lang, hindi ka masaya, hindi counted kay Lord yun. Pag cheerful giving, pero walang sacrifice, hindi pa rin counted yun. Kasi masaya ka nga nagbibigay, pero kusing lang naman yung binibigay mo. Yung kayamanan mo man, pagpapala rin sa'yo, bulto-bulto, di ba? Pero yung bigay mo, kakarampot lang, hindi pa rin counted kay Lord yun. So, hindi masaya si Lord sa ganun. Masaya ka dapat nagbibigay, na kaya mo magbigay ng naayon sa kalooban mo. So, the New Testament encourages both sacrificial giving and cheerful giving. So, number 3, the New Testament teaches bountiful sowing and bountiful reaping. So, ano ibig sabihin? Yung New Testament, ang tinuturo niyan, yung pag nagtanim ka, maramihan. Magaganda yung pinupunla mo, mula sa puso, kapag umani ka, masagana. So, kapag whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountiful will also reap bountifully. So, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, matuto tayo magbigay. At habang nagbibigay ka, mas lalo kang bibigyan ng Diyos. At pag nagbibigay ka at sa panahon kapos ka, yun yung mga panahon na sinasabi ng Diyos na nagtitiwala ako sa Niya. Kahit kapos ako, magbibigay ako. At sa mga pagkakataon na yun, mas lalo kang i-bless ng Panginoon. Dahil sa pananampalataya na pinapakita mo sa Kanya. Kaya nga, yung tip natin dito is trusting God in financial matters. And sabi dito sa Corinthians na to, in 2 Corinthians 19:6 and 7, pag tinignan niyo po sa mga susunod na talata, 2 Corinthians 9:10, sabi dito, He who supplies just natin, He supplying seeds to the sower and bread for food, will supply and multiply your seeds for sowing and increase the harvest of your righteousness. Ano ibig sabihin nun? Yung Diyos natin, bibigyan ka ng dalawang bagay lagi. Ang Diyos na nagbibigay ng minhing ito at tinapay na makakain,
So, huwag mong sabihin na, oh, wala ba, sabihin mo wala kang may bigay sa kapwa mo, or wala kang itutulong sa kapitbahay mo. Yung ganun, hindi mo dapat sabihin mo. Hindi pwedeng sabihin na sila lang yan, pamayaman lang yan. No. Ang Diyos na ibibigay ng binhing itatanim at tinapay ng mga kain sa makatuwid kapag may pumasok na blessing sa atin. Dalawa po yan. Binhing itatanim, tinapay ng mga kain. Yung tinapay na mga kain para sa yun is for your own consumption. Pero yung binhi, hindi kinakain yun. Itinatanim yung binhi. So, kapag tinapay ka ng binhi, huwag mo kainin. Kasi pag kinain mo, wala na kasunod yan. Kasi binhi nga yan. Tinatanim dapat. So, kapag tinanim yan, tutubo yan, mamunga yan, may aanihin ka. Pero pag kinain mo yung binhi, wala na kasunod. Kasi sinakim mo na. So, kapag binigyan ka ng Diyos ng binhi, is a test ng pananampalataya. Ano gagawin mo? Itanim mo. Ano ay sabihin niya, itanim mo sa iba. I-share mo sa iba. Share mo sa mga nangangailangan sa mga kapwa mo na nampalataya na talagang nangangailangan, kagaya dito sa Corinto. Yung encourage ni Paul na magtanim ng sumama na nampalataya ng Jerusalem para yung mga dumalalas na paghihirap at malawakang pagtagutom that time. Pero ninyo, resources ninyo, yung kung meron kayong binhi itanim niyo. At kung yung tinanim nyo, tutubo at babalik din sa inyo. So, the New Testament teaches the bountiful sowing. Magtanim ka na sa gana para sa gana din ang iyong anihan. So, maganda talata yun. Pag may pera tayo, identify agad natin. Seed for sowing or bread for food. Ano sa dalawa na yun? Now, bilang application, practice voluntary sacrificial giving. Bagamat hindi requirements yun, yung tithes and first fruits of the New Testament, ang ginagawa ng New Testament believers ay sacrificial giving. Voluntary na ibigay, walang sapilitan. Ikaw yung mag-decide magkano ibibigay mo, pero dapat yung ibibigay mo sacrificial. May kuro sa puso, mahalaga sa'yo. At the same time, ginagawa mo ng masaya ka. So, give joyful out of gratitude and so bountiful so that you reap bountiful. Dahil sa iyong kagalakan, katuwakan na nakakatanggap ka sa Panginoon, automatic nagbibigay ka. So, you give out of gratitude. You give cheerfully. So, dapat masaya-masaya kang binibigay kasi pinagpapala ka ng Panginoon. And pangalawa, give joyfully. Nagbibigay ka ng masaya. Out of the bottom of your heart. Out of gratitude. Kasi hindi naman pwedeng bigyan sa Lord. So, paano mo bibigyan sa Lord? Kung lahat ng bagay sa Kanya ng gagaling, diba? Hindi natin kaya yun. Kaya, utos ng Diyos, ibigay mo sa iba. Kapag nagbibigay tayo, so dapat hindi laging sa church. Hindi dapat laging sa pastor or missionary. Minsan, tingnan mo din, maging sensitive din tayo sa mga pangailangan ng kapwa natin. Yung mga nangailangan, sakit ng anak, walang pambayad ng hospital, ibigay mo sa kanila. Natutuwa pa sa loob mo. Kesa sa ibili mo ng hollow blocks or semento sa building project niyo, no? So, you have to set your priorities and mas nag-glorify si Lord kapag tinulungan ng kapwa mo ng mananampalataya na nangangailangan. So, kesa sa mga pambili ng upuan, computer, or pintura, ganun. So, practice voluntary sacrificial giving, give joyfully out of gratitude, and sow bountiful and reap bountiful. Thank you. So, you like this verse, everyone. Thank you and God bless. Dapat maging generous ka. Generous tayo. So, we sow bountifully. At sabi ng Bible, when we also reap bountifully.